Ano na niya, Mr. Maravillas? Tama niya yung sinabi mo the other day. Siya na nga ba? Siya na ba? Yung papalit kay Inday Sara? Siya na nga po, si Angara. Si Senator Sani Angara, graduating na kasi as a senator. Ngayon po, napusuan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pumalit kay Inday. At napakaganda, mga kababayan, na si Sani Angara yung pinili. Kasi napakalawak yung kanyang experience po. At galing po siya sa pamilya ng mga educators talaga. Yung tatay niya, si dating Senate President Edgardo Angara, although anti-Marcos yun. Unity nga, Unity. Dati rin na presidente yun ng UP. At magaling na senador. Minana nitong anak, si Sani Angara. Nito, hindi lang ordinaryong abogado. Magaling na abogado, graduate ng UP at nag-Master of Laws sa Harvard. At may malawak na experience mga kababayan sa edukasyon at saka sa public service. Yung pinalitan niya mga kababayan, yung experience yun, sheriff boxing. Kaya niya, Mr. Maravillas, lagi kang binabas na mga... Iyan man talaga po yung experience niya, no? Yung sheriff boxing. Wala talaga niya, Mr. Maravillas. Sorry po, pumasok lang sa isip ko kung ano ba yung... Wala akong matandaan kasi. Other than mga kababayan, yung sinabi niyang tambalos-los at saka yung pagpunta niya dun sa rallying Marcos resign. Iyon ang tumatak sa sa aking isipan. Then yung matagal na yung pangboboxing niya dun sa sheriff mga kababayan. Anyway, kasama yon sa experience. Di ba? So ito na nga po mga kababayan, in-announce na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan o. PBBM announces Senator Juan Edgardo Sani Angara as new Education Secretary. Di ba mga kababayan? At sana po gumanda-ganda na yung ratings natin po sa PISA. Di ba? Tumaas na yung quality ng ating education po kasi galing po sa sektor ng edukasyon din itong si Sani Angara. Yes, sabi po niya, I am deeply honored niya and grateful to President Ferdinand Marcos Jr. for the trust he has placed in me by appointing me as the Secretary of the Department of Education. This significant responsibility is one I accept with humility and a profound sense of duty. I am committed to working with all sectors of society, including my predecessor, Vice President Sara Duterte, to ensure that every Filipino child has access to quality education. I look forward to building upon her accomplishments. May accomplishment pala niya, Mr. Maravilla, sabi ni... Mayroon din pa. Hindi lang nagtumatak sa isipan ko. I-remind na lang po ninyo ako kung ano yon. Kasi wala akong marikol eh. Other than yung pagtanggal niya mga kababayan sa mga visual aids. Tapos yung pagtanggal din sa kanya ng confidence. Na naging dahilan kung bakit mga kababayan iniwan na ni Inday mga kababayan yung DepEd. Anyway, mabuti nga po para matutukan na ng maayos po. Yun ang magandang accomplishment ni Inday, yung umalis siya sa DepEd para may pumalit na competent na DepEd Secretary. So sa press conference mga kababayan na pinatawag o press release pala from the Presidential Communications Office, yung ating Pangulong Bongbong Marcos made the announcement during a cabinet meeting sa Palasyo Malacanang, although wala man doon si Senator Angara. So sabi ng ating Pangulo, Sani has agreed to take on the brief
of the Department of Education, sabi ng ating Pangulo. So sabi po ng PCO, key educational organizations had endorsed Angara for DepEd Chief, including the Coordinating Council of Private Educational Associations and the Philippine Association of Colleges and Universities. So, ibig sabihin, kahit yung ating mga educators, mga educational institutions, mga colleges and universities, believe po sa credentials po ni Angara. Mataas yung pagkilala. Yung importante dun eh. Kasi kung ang kumikilala lang po, yung mga nausog, lahat yun palaway. Di ba? Yung mga nausog po, lahat palaway. Yun ang mga basers ko rito eh. Galit na galit sa akin, pero laging nanonood. Pero si Sani Angara po, ang umahanga sa kanya, sa kanyang credentials, sa kanyang experience po, yung mismong mga universities and colleges, educational institutions, yun ang maganda doon. Angara was also among those recommended by the Philippine Business for Education to Marcos, along with Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, Negros Occidental 3rd District Representative Kiko Benitez, and Synergia Foundation President Melwida Guevara. Sabi ng ating Pangulong Bongbong, DepEd is arguably the most important department given the crucial role of education. Yan man talaga po ang totoo. Kaya ibinigay kay Inday sa taas ng paniwala ng ating Pangulong Bongbong. Kaya ni Inday. Kasi sabi ng mga DDS, magaling si Inday eh. Pwede ngang presidente daw. Gusto na nga pong ipalit na Pangulo kasi wala silang nakikitang mas magaling pa kaysa sa mga Duterte. Sabi nga ng mga DDS po, miss na miss daw nila na si Maudix. 4 years pa kayo na ma-stress, maglalaway. Asa pa kayo? Baka yung 2028 pati. Mabuti kung manalo pa yung mga Duterte, kung hindi. Ano ba? So nagpasalamat na rin po si bagong DepEd Secretary Angara. So sabi niya, this significant responsibility is one I accept niya with humility and profound sense of duty. So napakalaki, mga kababayan, yung problema, gargantuan problem sa sektor ng edukasyon ang mamanain, mga kababayan. Hiniwan ni Inday. Napakalaking problema po. Wala mang nasolve. Sayang yung 2 years po. Including the poor performance of Filipino students in Global Education Assessment. A World Bank report showed that 9 and 10 Filipino students aged 10 are struggling to read simple text. Matindi po. Siyam sa 10. Ganon kataas, mga kababayan. Hirap na magbasa. Hindi man niya, Mr. Morabillas, nakapagtataka kasi yung DepEd Secretary nga, hirap din na mag-speech. Nang walang binabasa pala. Di ba? So, si Angara, na anak ni dating Senate President Edgardo Angara, dati siyang Aurora Congressman from 2004 to 2013. During his time sa Congress, he was also active in advocating for education and welfare of Filipino youth. Kaya hindi ito bago sa kanya, mga kababayan. He was the co-author of the Enhanced Basic Education Act of 2013 or the K-12 program sa lower chamber. Ngayon, he was first elected as senator in 2013. Na-interview ko na siya, mga kababayan, yung tumakbo siya as senator noong 2013. Nasa mainstream pa ako. He was the anchorman ng primetime program. At usually, sa mga primetime program po, nagpapa-interview yung mga candidates for senator kasi maraming nakikinig sa primetime, 7:30 in the morning. Tandang-tanda ko pa siya kasi, mga kababayan, yung laging sinusot niyang damit, yung parang karpintero.
Yung parang construction worker po, yung yung mahaba, long sleeve na t-shirt pero long sleeve siya. Siyempre para pag nag-ikot-ikot sa buong Pilipinas, hindi masunog yung yung skin niya. At yung branding niya, mga kababayan, sa kanyang sarili para magmukha siyang ordinary. O, di ba? At ang official color niya, blue. So yun si Sani Angara. So naging author siya ng mga bills concerning education sector. Among others, he was a commissioner of the Second Congressional Commission on Education or EDCOM 2, which aims to address education woes. Kaya familiar siya. As EDCOM 2 Commissioner, Angara promised a comprehensive review nitong K-12 program. The DepEd and EDCOM 2 will work hand in hand in reviewing the K-12 program and come out with recommendations to improve the curriculum, which the DepEd has found to be congested. That some prerequisites of identified essential learning competencies are missing or misplaced, and that a significant number of learning competencies cater to high cognitive demands, sabi po ni Angara sa kanyang Manila Bulletin column noong last year, April 2023. Si Angara po na abogado earned his undergraduate degree in International Relations at the London School of Economics and Political Science in 1994. He obtained his law degree from the University of the Philippines College of Law in 2000 and his Masters of Laws at Harvard School in 2003. So, magaling po siya, mga kababayan, na abogado. Hindi lang dito nag-aral, pati sa Harvard. Kaya mataas yung respeto sa kanya. Ang pagtingin sa kanya ng mga officials ng mga universities and colleges. Kaya mismong sila yung nagrekomenda sa ating Pangulong Bongbong. O di ba napakagandang ganon? Kaysa yung DepEd Secretary po, ang nagkakagusto lang yung mga nausog. Ng expertise po, yung pagmumura at paninira. Yun ang expertise. At masasamang mga pananalita tulad ng tambaluslos. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. Ito to naman po. O di ba yun ang nadagdag na vocabulary sa mga kabataan? Tambaluslos. Manene, gusto ko palang pasalamatan yung ating First Lady, Lisa Marcos. At saka ngayon pala, birthday din ni ng nanay ng ating Pangulong Bongbong, si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Madam Imelda, alam ba niyo kung bakit kami nangampanya kay President Bongbong Marcos nung because of the invitation. Personal po kaming inimbita. Napanood ako ni Mrs. Imelda Romualdez Marcos mga 4 years ago. Pinana po ako. Nag-lunch date kami ng kapatid. The rest is history. Doon nagsimula po. Kaya kami nangampanya rito, mga kababayan sa Bicol, para sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At naging kaibigan namin yung Assistant Secretary. Kasi siya yung personal secretary ni Mrs. Imelda Marcos. Si incumbent DILG Assistant Secretary Beth Lopez de Leon. O ngayon, kahapon, kasama namin ni Mrs. at ni Queenie, lunch date po kami sa Manila. Siya yung in-invite namin dito ng opening ng aming colossal gym, fitness gym. Siya si Ma'am Beth, Assistant Secretary ng DILG, Beth Lopez de Leon. Nagkita kami sa Palasyo Malacanang Na-invite kami doon sa palasyo ni Mrs. Tapos, in-invite kami mag-lunch date. Sinama na namin si Queenie. Ito yung invitation sa amin ni Mrs. Kita ninyo? Konsyerto sa palasyo. To honor yung mga healthcare workers natin. Health care heroes with President Bongbong Marcos and Lisa Marcos. Kaya lumarga kami ni Mrs. Iba.
Kaya kanya Mr. Maravillas, laging binabas ng mga nausog. Iniinggit mo sila. Kahit hindi ko inggitin, lagi naman yung nambabas. Kasi wala na yung kanilang presidente. Yung presidente nila po, sige na lang ang pamirwisyo, sige po ang rally. So ikot kami, Mabini Hall po ito sa palasyo nung Sunday. Yan po. Medyo umulan-ulan. Ito po yung mga mobile clinic ng Bagong Pilipinas, pinamigay doon sa Pampanga siya po. Project siya ng ating First Lady Lisa Marcos. Ngayon, nagkita kami ni Bicolano po ito, si Tol Tolentino, Senator. Pumunta po doon. Tama yung sabi ni Bato. Lilipat na yata po, confirm. Kausap po si Lucas Bersamin, Executive Secretary, nandun sa Palasyo Malacanang, sa konsyerto. Laging katabi na ng ating Pangulong Bongbong. Iniwan na si Digong. Abandon si po. Ayan yung konsyerto sa Palasyo. Ayan po. I-play ko sa inyo po. Right now, mga kababayan, na-start na yung concert dito po sa Palasyo Malacanang in honor sa ating health workers. Dumating na rin po yung ating Pangulong Bongbong at yung First Lady nandun. Yan si First Lady po, mga kababayan. Dumating na rin. Galing sa Dubai siya po. Inaanyayahan ko ang lahat. Si Lucas Bersamin, kausap niya. Maraming salamat po. Neresitahan ko na po kayo para gumaling ang ubo ninyo. Ipakita lalo na ang paglitrato ni Flash. Yan na po yung ating Pangulo. Itong Lalapitan natin. Basta huwag lang masyadong magulo at gala ng gala. Teka, kayo, Yan po yung ating Pangulo. mag-vitamins po kayo, pandagdagan sa Stesha. Ito po ang recommended brand ko. Konsyerto sa palasyo para sa... Yan po. So, nalapitan natin, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong. Di ba? Nakauwi na pala yung ating First Lady. Ang daming tao po. Yan o. Yan po, mga kababayan. Tingnan ninyo ang paligid po dito. Yan si Mrs. Ay! Ang daming tao, mga kababayan, konsyerto sa Palasyo. Office, Radio Television Malacanang at ng Love for All. Konsyerto sa So, malapit nang magsimula, mga kababayan, hinihingi ating ang programa. konsyerto sa Palasyo. Nandito tayo, malapit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan yung ating Pangulong Bongbong. Una ho para sa magulo at gala hanggang makaalis ang Maupo na sila. Panghuli, mag-vitamins po kayo, pandagdag. Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, So, maraming salamat sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa pag-invite sa amin ni Mrs. at saka sa Presidential Communications Office kay Secretary Cheloy Garafil and all other officials ng PCO. Alam na ninyo po kung sino yung ating mga pinapasalamatan. Yung iba kasi ayaw magpakilala. Secret lang. Hindi ko na po i-mention. Secret nga eh. Yung special guest doon, si Martin Rivera. Kumanta din po yung ating Pangulo with Martin Rivera. Galit na naman na niya Mr. Maravillas, yung mga nausog. Pa-concert daw. Yung ating Pangulong Bongbong. This is in honor, mga kababayan. Yung una, mga sundalo, yung binigyan ng honor sa pamamagitan ng konsyerto sa Palasyo. Tapos yung mga teachers. Tapos ito na nga po, mga health workers natin sa buong Pilipinas. Ang purpose po nito, hindi lang para ibigyan ng honor yung ating mga health workers, kundi parte na ng promotion din ng ating mga local artists. Yung mga ITAS po, may napakagagaling na mga singers na pala. Yung mga ITA, nag-perform po doon sa Palasyo Malacanang. Kaya lang hindi ko po
pwedeng i-play dito, baka makopyright. Hindi ko pwedeng i-play yung mga kinanta nila. Kwento-kwento na lang po tayo. So yun mga kababayan, para may pagkakataon din sila na sumikat, di ba? At makilala sa buong mundo. So yung konsyerto sa palasyo, yun ang nagiging platform po ng mga local artists na hindi pa masyadong kilala. Binibigyan siya ng platform ng ating Pangulo at ni project po ito ni Mrs. Lisa Marcos, First Lady Lisa Marcos. Nakita ninyo, galing pa siyang Dubai for an official business po doon. Wala nang pahinga, dumiritso na po siya sa konsyerto sa palasyo. Ganon sila mga kababayan kasipag. Pagkatapos nagsalita si Maudix na magtrabaho ka niya, Pangulo. Aros hindi nga po mamahinga. Sige lang yung trabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi yung tulad po niyang patulog-tulog sa loob ng kulambo. Di ba? Sa sobrang tulog sa loob ng kulambo, baka sinadya, mga kababayan, pumasok na tuloy yung China. Tulog sa pansitan po. Kinakamkam na yung ating teritoryo. Wala pang imik. Ayan po yung ating Pangulo. Galing ng kanta ng ating Presidente. Sinabayan po si Martin. Ito yung mga mga bagong Pilipinas sa mobile clinic. Ang dami pala niya, mga kababayan, 83 bagong Pilipinas mobile clinics. Yan So ibig sabihin, lahat ng probinsya bibigyan. Ayan pa, pakinggan ninyo po ito. Handa na ang 83 mobile primary care facilities na makakarating sa lahat ng probinsya para magbigay ng libreng serbisyo medikal. Lula nito ang iba't ibang medical equipment tulad ng mobile digital x-ray machine, ultrasound machine, hematology analyzer, binocular microscope, clinical centrifuge, ophthalmoscope, Regent refrigerator, at iba pang kagamitan para masiguro ang wastong resulta ng laboratory test. Sa katunayan, sinimulan ng ipamahagi sa mga lokal na pamahalaan ang mobile primary care facilities tulad ng naganap na seremonya sa Kapitolyo ng Pampanga. Dinaluhan ito ng mga lokal na opisyales mula sa mga karatig na probinsya kung saan tinanggap nila ang mobile clinics. Bukod sa pamamahagi ng pasilidad, sinisiguro ng pamahalaan na handa rin ang local health officials sa pagpapatakbo ng medical equipment nito. Sa lalawigan pa rin ng Pampanga, sumailalim ng regional training and orientation ang provincial health officers para sanayin sila sa operasyon ng mobile primary care facility. Buong bansa ang serbisyo ng libreng laboratorio, konsultasyon at gamot para tugunan ang pangangailangang medikal. Yan ang bagong Pilipinas. Di ba, mga kababayan? Napakaganda ng mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ni First Lady Lisa Marcos. Tapos sabihan lang ni Maudix na magtrabaho ka niya. Saan ka ba galing na planeta? Bakit hindi mo alam na subsub sa trabaho yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Kaya nga po, 2 years pa lang, yung 6 years ni Maudix, na-wipe out na. Di ba? Nalampasan na, mga kababayan, yung nagawa ni Maudix in 6 years. 2 years lang sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya grabe ang insecurities nila. Pero yan Mr. Maravillas, nagka-silpi-silpi ka ba kay President Bongbong? Of course naman po. Nawakan po ni Mrs. Na-starstruck po si Mrs. kay PBBM. Yan po, nakita ninyo? Nakahawak si Nakahawak si Mrs. mismo sa kamay ni PBBM. Ha? Katabi niya mismo, yung ating presidente po. Ha? Di ba? O ito, nasa likod siya ng ating Pangulo. Pinagkakaguluhan yung ating Pangulo ng mga tao po. Ha? Di ba? Katabi ko mismo po. Nakilala po ako ng ating Pangulo.
Pangatlong beses ko na kasi po ito na-encounter sa kanya. Una yung doon sa museum po na kamayan natin. Tapos last year yon. Tapos ngayong yung June 7 pa lang, yung pumunta siya rito sa lungsod ng Legazpi para mamigay ng ayuda. Bagong Pilipinas, ayuda sa mga mangingisda, magsasaka in families. Nakamayan ko siya po dito. At pangatlo na po ito, mga kababayan. Ayas, enjoy muna kami ni Mrs. siyempre. Tapos, diretso na uwi. Di ba? Ayan man lang po, mga kababayan. Congratulations kay Senator Sani Angara, yung ating bagong DepEd Secretary. At happy birthday uli kay Ginang Imelda Romualdez Marcos, dating First Lady natin. Ma'am Imelda, kasi libangan niya yung manood sa ating mga videos. Kaya nakilala natin yung mga Marcoses because kay Mrs. Imelda Marcos. Maraming salamat po, Madam Imelda, nung ipahanap mo kami kahit malayo kami dito sa Bicol. At natuwa naman kami na pinahanap mo pa kami ni Mrs. Kay Madam Madam Asik Beth Dilion. Happy birthday. And more birthdays to come, syempre. Stay healthy po, Madam First Lady. Yan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.